Senator Amy, kamusta naman po kayo? Kamusta naman po ang Senado? Mabuti naman, kaya lang kakapagod ang Senado ngayon eh. Grabe, malala, nakakahiya na nga kasi dadalawa lang yung batas na napasa namin sa napakaraming listahan ng priority. Maliban pa sa priority, dami pang mga iba pang priority outside of the 53. Ay, pero nakita naman niyo, labis-labis ang politika. Apat ang aming Senate President sa loob ng isang taon. Tama ba yun? My goodness, grabe talaga naman. Tapos, 2 impeachment. Ayan naman. Talagang wala kaming magagawa kundi politika. Yan ang problema. Pero sa kabila ng lahat ng yan ng inyong nabanggit, ano po ang sekreto ng Amy Marcos? Bakit parang hindi naman halata sa itsura ninyo kayo stressed? Meron bang sumusunod sa inyo na makeup artist dyan sa... Wala nga eh. Wala akong glam team. Wala akong gana. Wala sa mood. Talaga naman. Higit sa lahat, ang minority, walang pambayad. Wala. 0-0 na yung mga kwan namin, mga project namin. Kakainis. Kahit yung binanggit sa SONA, Kasi may naririnig kami dyan eh. Meron daw isang senador dyan na sinusundan ng makeup artist. ayan naman, mga chismoso kayo, hindi nanggaling sa akin. Sino yan? Nako Sabi nila nainggit naman ako dyan, pag may 0.01 sumusunod, pag may sumusunod daw na makeup artist, ibig sabihin, mukhang impacta daw yan. Ayan naman, ang dami ng impact. Mundo, dati tambalos-los lang, Tapos hindi daw Dumami kayo na talaga. pinapansin, ha? Ay, Hindi ikaw daw talaga. suplada na daw. Talaga naman, kayo talaga. Pero, Comment. Ilan lang ang babae sa Senado nga? Di 5 lang yata kami, no? bahala na silang manghula kung sino yan. Ilan lang kami. 4 sa minority eh, di ba? Pero speaking of yung Senate, Senator, ilang beses na kayo nagpalit ng Senate President, tapos may mga nangyaring gulo nitong nakaraan. Kumusta po ang Senado ngayon in terms of yung environment, security? Hindi siya komportable. Unang-una, pagpasok mo pa lang, saan ka nakakita na sabi, talagang marami daw bomb threat, may kung ano-anong threat, nakakapraning eh. Pagpasok mo pa lang, 6,000 yung pulis, tapos naka-barbed wire lahat, ganun. Parang hindi Senado eh, parang papasok ka ng garrison, ano ba yun? Tapos yung mga NBI, nung umpisa, sila yung nag-gatekeeper ba? Kinakalkal pati yung mga empleyado namin, ba yun? Ang gulo, hakaasar. So pagpasok mo pa lang, tense na. Ano ba to? Ano ba to? Tapos pagdating mo dun sa itaas, hindi nagkikibuan. Dati, kahit balitaktakan, todo debate, argumento, kompleto. Pag alis naman ng plenary, tsikahan naman kami. Pero ngayon parang nakaka-stress eh. Parang toxic na, eh, no? Medyo toxic na talaga. Ika nga. Yun Pero na nga. hindi kaya doon nakuha ni Ontiveros yung threat na sinasabi niya? Kasi binantayan daw eh. Tapos hindi kaya doon niya naisip, ay ako may threat. Kaya ganon. binabantayan ako. Uso ang threat. Ayun naman. Anyway, simulan na natin ang usapan. May ilang political analyst at legal expert na nagsabing nakakadismaya ang SONA ngayong taon. Sa inyong pananaw, aling mga bahagi ng talumpati ang hindi sumasalamin sa tunay na sitwasyon ng ating bansa? Ay, nako. Kawawa naman yung kapatid ko. Parang may alternate universe yata sa palasyo. Kung ano-ano yata rin report doon na kunyari may accomplishment. Wala namang accomplishment. Marami kasi. Ang dami talagang pinagsasabi na nahilo ko. Siyempre, unang-una, lahat ng tao nagtatanong sa akin, bakit naging space cadet? Mag-astronaut na tayo. Nagkakamot nga ako ng ulo ano ba yun? Na magkaka-launching pad daw sa Cagayan, kauna-unahang spaceport. Katabi pa namin sa Ilocos Norte. Sabi ko sa loob-loob ko, wala na ngang port doon sa Port Irene. Wala na ngang airport sa Lalo. Hindi mabuksan-buksan. Magkakaroon pa ng spaceport. Tapos yung Cagayan na yan, halos kinain na ng buong dagat at ng ilog. Sa dami ng dumaan na bagyo, lalagyan pa ng spaceport. Ano ba yan? Ano ba yung mga paglalaroan ng mga rocket ship? Meron ng Philippine Space Agency, meron pang sinasabi si General Browner na spaceport para sa military naman. Nakukunin na naman sa modernization. Yung modernization na yan, 14 years na, hindi na modern. Pero kayo po, dahil sa, alam nyo, nagkaisa kayo sa mga nag-ano din ng budget, ang legislative branch, meron ba tayong pang pondo dito sa racket na to?
Nagtataka nga ako ba, at kung saan yan kukunin na naman ba yan sa modernization? Kawawa naman sundalo natin, wala na nga baril. Na babara yung mga second hand na bulok galing South Korea. Eh, hindi ko nga maintindihan kung saan manggagaling yan, nakakapagtaka. Ang dami-daming sinasabi na paggagastosan. Yung malaki din na dun sa budget na mahabang debate namin, yung 84 billion nung DepEd, yung school building fund. Hindi naman nagre-report na maayos. May malabong mga report na yung 40,000 daw na pinangako, nasa 23,000 na daw yung tapos. Pero pag tinanong mo sa DepEd, wala pang 1,000 ang natatapos sa taong ito. Kaya ano ba nangyayari? Hindi ko maintindihan. Ang labo nung tungkol sa education na number 1 sa budget sana. Talagang nakita ninyo, very motherhood yung statements, di ba? Pie in the sky, very motherhood lahat. Ang pinaka-importante, itaas ang sahod ng guro. Yan ang pinaka-importante at the end of the day, di ba? Hindi naman school building, hindi naman computer. Tapos yung marami rin nagtatanong, magkakaroon ng computer center sa mga gubat? Saan yung internet dun? Walang kuryente dun. Kaya nga, mobile daw, mobile. Ay, naku, tignan natin kung paano ba yan talaga. Samantalang yung mga teachers natin, ganun pa rin yung sahod, pati yung chalk allowance, hindi nabibigay ng buo. Nandun pa rin, nakapako pa rin sila dun sa, Salary Standardization 5 na hindi pa kompleto. So, paano mag-i-improve kung mismo yung teacher hindi naasikaso? Pero may sasabi siya tungkol sa teacher, Senator Amy, na walang teacher na magre-retire na teacher 1. Well, sana, hopefully, pero alam naman natin na marami pa ring teachers na hindi na po promote at yung promotion na politika na rin eh. Naku, pambira talaga, di ba? Nabibili pa, may nabaril pa sa Palawan. Kaya ang hirap talaga, marami talagang dapat gawin sa edukasyon. Hindi naman bobo yung Pilipino, pero pag tinignan mo yung mga PSA scores, yung mga PISA, di ba? Ang baba ng score ng mga anak natin. So, paano niyo po marirate itong naging sona ng presidente na inyong kapatid? Ikaw naman, di nga ako pumunti. So, ayan. Absent na nga ako eh. Speaking of hindi kayo pumunta, maraming mga opisyal na hindi pumunta. Anong Oo. dahilan niyo ba't hindi po kayo pumunta? Hindi naman kami nag-usap sa minority. Sa totoo lang, hindi nga kami nagkita-kita. Kanya-kanya na lang. Nung dumating kami sa Senado, punta ka mamaya. Hindi. Lahat hindi. Ako, masama ang loob ko. Sa totoo lang. Last year, wala akong gana. This year, mas lalo akong walang gana. Kasi kinakasuhan naman ng mga minority. Inuubos naman kami. Pagkatapos, 2 kinulong. 1 fugitive. Tama ba to? Hindi naman yata karapat-dapat. Pero may picture, Palibasa, nagsasalita ng kritisismo, posisyon daw, ay nako. May picture na kumakalat, ang gaganda ng mga damit ninyo, kaya akala namin aattend kayo doon sa zona. Hindi, ang damit ko nga yung mga punit-punit, puro mga retaso yon.